Ang ating tatlong baboy. Ito ay pinapalaki natin para sa Pasko at sa New Year. Isang cup kada isa sa kanila every meal at 3 times a day kami nagbibigay sa kanila ng pagkain. Lahat ng feeds para sa aming mga alaga meron pong King's Vita Plus. At dahil dito, mas napapabilis namin yung pag-harvest namin. Ngayon, magbibigay tayo ng lunch or merienda dito sa ating mga alagang manok. Meron akong galang Black Australorp dito, Bantams, tsaka Decal Brown. Proceed naman tayo sa ating breeding pen number 1, ang ating native chickens. Meron tayong Huluano tsaka Bisayang native chickens dito. Dito naman tayo sa ating breeding pen number 2, ang ating Black Australorps. Solid na solid yung katawan nila, mabibigat, malalakas mangitlog. Kaya pati sa lupa, may nakikita akong itlog at dun sa pugad nila, punong-puno. Proceed tayo dito sa ating breeding pen number 3, ang ating hybrid producers. Halos lahat ng mga magagandang heritage chicken breeds ay andito. Hindi mapapahuli ang ating breeding pen number 4, ang ating Rhode Island Reds. Ang ganda tignan ng kulay pula sa manukan, malakas din silang mangitlog. Mahigit 150 eggs ang nakolekta namin dito sa 1.5 day. Paano ba maibabalik agad ang puhunan mo sa inyong manukan? Para maibalik agad ang puhunan, dapat maganda yung patuka na ibibigay natin sa ating mga alaga. Dahil yung mga patuka natin, dun sila kukuha ng mga protina, nutrients para sa kanilang produksyon, lalong-lalo na dito sa mga breeders natin. Ang mga pinapakain po natin dito sa ating mga breeders ay 50% commercial feeds and 50% organic. Maganda sana kung 100% na commercial. Kaso nga lang, kailangan natin ng medyo masarap na karne, which is makukuha natin sa organic na patuka. At syempre, kailangan natin makamura, which is doon din po sa organic. Katulad dito sa atin, gumagamit tayo ng hammered corn tsaka crack corn. At minsan, nagbibigay tayo ng mga damo or mga alternative feeds. Lagi nyo ring tandaan na hindi enough kung feeds lang. So, dapat talaga merong mga feed supplement, katulad ng King's Vita Plus na nakakatulong. Dahil meron itong multivitamins, electrolytes, no? Multivitamins, yan, at probiotics. Nakakatulong para sa production at maging walang amoy itong manukan natin. Kapag kulang sa protina, kulang sa nutrients, yung mga binibigay sa inyong mga alagang manok, posibleng malugi kayo dahil sa produksyon nila, kakaunti lang din yung kanilang ibibigay. Dahil konti lang po yung binibigay yung nutrients and protina sa inyong mga alagang manok. Kapag maganda ang protina and nutrients, at saka lalo na binibigyan sila ng vitamins, maganda ang kanilang produksyon, hindi lang po sa itlog, kundi sa maging similya nila. Ang mga manok din natin ay prone sa sipon kapag masama yung panahon. Kaya bigyan natin agad sila ng antibiotics kapag nagkakasakit sila or meron tayong mga nakitang simptomas na sipon, no? Mamasa-masa yung mata, mamasa-masa yung ilong. Dahil kapag lumala ito, pwedeng mahirapan tayo sa paggamot at malaki yung gagastusin natin sa gamot, no? Unlike sa naagapan agad natin, konti lang yung gagastusin natin. May idadagdag lang ako about sa patuka. Sa patuka, dapat wise tayo. Kung saan yung mas murang agrivet, no? Kung saan tayo mas makakamura, doon tayo. Kung saan yung mas magandang brand, no? Kilatisin yung mga protina, kung ano yung mas higher protein content, doon tayo, no? At mabango yung amoy, yan kasi yan yung mga gustong-gusto ng ating mga alagang manok. Marami ding tira-tirang mga gulay sa palengke na pwede po natin hingiin lang. Libre po yon, ibibigay natin sa ating mga alagang manok. Meron din pong mga nagbabagsak presyo galing sa mga poultries, mga excess yun nila, na malapit na ma-expire, pwede nating gawing pangmerienda dito sa ating mga alagang manok para makatipid tayo. Kapag meron din po tayong mga extra roosters, no, kasi 1:5 naman talaga yung ratio dito sa ating mga alagang manok.
Yan. So, kapag meron ka po kayong mga extrang roosters, no, pwede po yung ibenta. Kasi mas importante dito sa kapag nagbe-breeding ka is yung mga babae. Yan. Importante din naman yung mga lalaki, maganda dapat yung simila nila, pero mas importante na mas marami yung babae. Yan. Kaya ibenta nyo yung ibang roosters nyo kasi dagdag lang yan sa papakainin, and yung mga rooster maraming bibili niyan pang-upgrade sa kanilang mga alagang manok or sa mga alaga nilang mga native chickens. Huwag kayong bumili ng mga mamahaling breeders or mamahaling breeds na alam nyong wala namang market palagi. No, parang yung mga seasonal lang. Merong mga seasonal na sabihin natin yung Shamo, no? Malakas talaga yung bentahan nun sa ngayon. Yan. Yung mga ibang breeds naman, katulad ng mga Brahma, no? At yung iba pang sobrang mahal, no? Yung aabot sa 10,000 to 20,000 pesos yung price bawat pair or bawat isang manok lang. So napakamahal nun, hindi siya affordable and consumable. So dapat talaga yung piliin yung breeds, yung pwede nyong kainin, yung hindi sasakit yung bulsa nyo or yung damdamin nyo kapag kinain nyo yung sarili nyong manok dahil sa mahal yung presyo. Dapat mga ganitong manok lang, talagang affordable siya, no? At syempre, kayang-kaya sa budget ng marami. Huwag nyo ding hayaang maubusan sila ng tubig. Ang tubig is napaka-importante sa mga manok natin. Kahit once a day lang tayo magbigay, no, kung walang-wala talaga, pero magbibigay tayo ng alternative feeds, katulad ng mga dahon-dahon, yan. Pero napaka-importante ng tubig. Dapat hindi sila maubusan ng tubig dahil mahilig uminom itong mga manok natin ng tubig. No? At syempre, no, katulad sa tao, 75% sa katawan natin ay tubig. Kapag mainit ang panahon, malakas silang uminom ng tubig, no? At kapag naubusan sila, dagdag ko lang about sa tubig, pwede silang ma-heat stroke. And kapag na-heat stroke sila, mamamatayan tayo ng manok. So, dagdag 'yon sa listahan ng failure natin. About naman sa kanilang produksyon, unang-una yung napoproduce nila, no, is ang fertile eggs or tabled eggs. No? Nakadepende sa inyo kung paano nyo mabebenta yung mga itlog na yon. Pwedeng fertile eggs, pwedeng tabled eggs. May vlog tayo about fertile eggs and tabled eggs. Panoorin nyo yon kung paano sila ibenta. Kapag kumikita ka na sa fertile eggs or sa tabled eggs, mag-ipon ka at bumili ng incubator. Dito sa pagmamanok, hindi ka asenso, lalong-lalo na sa breeding kapag wala kang incubator. Incubators, ito lang yung makakatulong sa atin para mas mabilis natin maparami yung mga alaga nating manok. Ako dati, gumawa din ako ng natural incubator, which is yung mga naglilimlim kong manok andun sa isang lugar lang, sa isang kwarto, at doon sila lahat naglilimlim. Kapag nagpakain tayo at bumalik na sa kanilang pugad, yung iba nalilito. And kahit saan lang sila maglilimlim, no? Kahit saan pugad. So minsan, sa isang pugad, dalawa yung naglilimlim na, tapos yung inalisan na pugad, wala nang naglilimlim. So, pwedeng mabaog yung mga itlog, no? So, dito sa incubator, safe na safe sila dito, no? Hindi naaapakan, hindi madumi. Bago niloload, sinasanitize namin para mas maiwasan namin yung pagpasok ng mga bakterya sa loob ng ating itlog. Dahil itong itlog natin, meron po itong mga pores, no? So, ganito lang kasimple, no? Kung kailan ka nag-harvest, ganoon ka rin maglo-load, ganoon ka rin mag-harvest. Halimbawa, every 2 days ka maglo-load sa incubator, no? After 21 days, no, every 2 days ka na niyan mag-harvest ng sisiyo, no? Ganyan kabilis kasi nga 21 days lang naman napipisa yung mga itlog. So every 2 days may harvest ka, every 2 days may kikitain ka. Sa farming, hindi pwede na unahin mo yung luho mo. So, dapat tiis-tiis muna, no? Mag-ipon para sa inyong business. And kapag sobra-sobra na, pwede mo nang sabay ng luho. Pero nakadepende yan sa'yo. Dapat din sa pag-i-incubate, alam mo yung tamang humidity and tamang temperature. And dapat, alam mo rin kung paano mag-alaga ng sisiyo, kung ilang watts dapat yung ilaw na gagamitin, ano dapat yung ipapakain, no? So dapat high protein feeds pa rin, may vitamins, no? Kailan ka dapat mag-shift ng pagkain para makatipid ka, no? Kasi kapag purong-purong feeds ka, no, hanggang lumaki yung inyong mga sisiyo, pwede kayong malugi dahil malaki yung gastos kapag purong feeds din. So mas maganda talaga may organic or may teknika sa pagtitimpla ng patuka
no? So about naman sa technique sa pagpatuka, may vlog tayo kung ano yung mga ginagamit nating patuka dito at kung paano tayo nakakatipid. Love your business. Halimbawa, napili mo itong manukan, no? Mahalin mo, hindi gawing negosyong-negosyo lang. Dapat talaga gawin mo rin ng passion and business na pagkakitaan. Dahil hindi sa lahat ng panahon ay sa atin. Ibig sabihin yan, merong mga times na wala tayong market, merong times na may disgrasya sa manukan, no? Halimbawa, nagsabong, may namatay, nagsabong yung manok nyo, no? Nag-away, pwedeng mamatay, pwedeng may mga predators na pupunta sa inyo, may mamatay. So, never quit sa farming kasi everyday po may kumakaing tao and alam nyo ba kung saan kumukuha, no? Yung tao ng pagkain sa farming.